So eto na nga mga sangkay, marami pong mga leader ng buong mundo ngayon ang naaalarma sa ginawa po ng China. Dahil para po sa inyong kaalaman, lumalala na po ang panggigipit ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea at umabot na po sa punto na nananakit na. So magandang oras po sa inyong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout din po sa lahat ng mga solid sangkay na lagi pong andito, nanonood po sa ating channel. At ayun nga po mga sangkay, marami po ang aware ngayon sa nangyari siguro, no? I hope na marami po ang aware sa ating mga Pilipino. Kasi maging international ay nag-aalala sa ginawa po ng China nito lang. Okay? Mayroon po silang ginawa mga sangkay sa mga kababayan natin na nagpapatrolya o naghahatid ng supply. Na mas matindi po itong ginawa nila kaysa sa mga nauna. Na ang ibig sabihin lamang mga sangkay, talagang lumalala na po ang tensyon. No? But anyway, before tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Dito mga sangkay, nasa ano na po tayo? 1.18 million subscribers na po tayo. Pataas po tayo ng pataas. Parami po tayo ng parami mga sangkay at maraming salamat po sa inyong suporta. So, ang gawin nyo lamang, i-click nyo po yung subscribe sa ibaba. Okay, sa baba ng video na to, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Okay, para mapabilang po kayo dito sa 1.18 million subscribers. Sa mga nanonood sa Facebook, huwag nyo rin pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page, okay? So, ito na nga. China, ano na? May ginawa na naman po kasi ang China eh. Ewan ko pa dito. Ayon po dito, ang Amerika at ang France, kinundi na daw di umano ang marahas na aksyon ng China sa Philippine ships sa West Philippine Sea. Para po sa inyong kaalaman, mayroon pong barko ang Pilipinas na binomba ng tubig na naman mga sangkay at pinagitnaan. May 4 na Pilipino na nasaktan. Yan po ang ginawa ng China mga sangkay. Mariing kinondena ng Estados Unidos ang panibagong pambubuli at harassment ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas kahapon, March 5. Kahapon ito nangyari mga sangkay. Sa inilabas na pahayag ng Estados Unidos, ayan, makikita nyo dalawang barko ng China. Ito po yung mga Coast Guard nila. Ito po yung barko natin, maliit lang na maghahatid sana ng supply sa mga tropa natin dyan na nagbabantay. Ito yung kanilang ginawa mga sangkay. Pinaggitnaan at tingnan nyo kung anong ginawa nila. Hindi basta tubig lang yan. Pag tinamaan ka niyan mga sangkay, talagang may kalalagyan ka. So, ang problema dito, may tinamaan po ng mga Pilipino. So, ngayon, nananakit na po itong China. Hindi na po maganda yung ginagawa nila sa ating mga kababayan. Mambihira naman. At namang kailangan paggawin yan. Giniit nito na mapanganib ang ginawang pagpihit ng mga barko ng China. Gayon din ang pambobomba ng water cannon sa Philippine vessels na maghahatid sana ng rasyon sa mga nagbabantay na Pinoy sa BRP Sierra Madre na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Ayan o, napaatras po mga sangkay. Kasi at that time, na-damage na po ito. Itong barko natin. Na-damage na po siya. Yung windshield, nabasag. Tapos may mga tinamaan na Pinoy sa loob. Yan ang ginagawa ngayon ng China. Kaya nga nung napanood ko ito, medyo nanggigil din ako. Bakit umabot sa punto na ganito na? Nagresulta ito ng pagkakaroon ng banggaan ng mga sasakyan na naging sanhi ng pagkasira ng isang sasakyang pandagat ng Pilipinas, pagka-injured ng ilang Filipino service crew, at pagsasapanganib ng kaligtasan ng mga ito. Ayan o. Nagsalpukan na po yung dalawang barko. Ito, Philippine Coast Guard. Ito, Chinese or China Coast Guard. Kasi ginigit-gitan eh.
Kinokondena ng Estados Unidos ang pagpigil ng China sa karapatan ng Pilipinas na kalayaan na makapaglayag at makapagdala ng supplies sa matagal na nitong istasyon. Ang panibagong aksyon na ito ng China ay nagpapakita lamang ng pagbabaliwala ng kaligtasan at kabuhayan ng mga Filipino at international law. Paglabag rin ito sa desisyon ng International Tribunal na inilabas noong 2016 kung saan walang karapatan ng China na angkinin ang Second Thomas Shoal na bahagi ng Philippine Exclusive Economic Zone. Yan nga ang problema mga sangkay kasi itong China, pinapasok po nila itong mga teritoryo natin na sakop na sa Philippine Exclusive Economic Zone. Yan yung nakakaburyong sa mga ginagawa nitong mga Chinese. Hindi naman lahat mga sangkay ng mga Chinese. May mga kilala din naman po tayo mga kaibigan mga Chinese. Pero ito talaga mga sangkay, tumutukoy sa gobyerno nila na talagang sila naman po talaga yung utak ng mga yan. Bakit nagkakaganyan yan Bakit nagwawala itong mga Chinese dyan sa West Philippine Sea? At batay sa 1982 Law of the Seas Convention, ang 2016 arbitral decision ay final at legally binding sa Pilipinas at China. Nanawagan ng Amerika sa China na sumunod at kautusan. Malabo din naman sumunod dyan ang China O sumunod ng kautusan at itigil ang mapanganib at mapanirang pag-uugali. Bukod sa Amerika, kabilang rin sa nagpahayag ng suporta sa Pilipinas ng bansang France. Muling binigyan diin ng France ang kahalagahan ng pagtalima sa United Nations Convention on the Law of the Sea, partikular na ang freedom of navigation. Mariin rin itong kinondena ang marahas na aksyon sa South China Sea na tiliwas sa nakasaad sa international law. So, ang ibig sabihin lamang nito mga sangkay, lumalala na po talaga yung tensyon. Kasi umaabot na po sa punto na itong mga tropa ng China dyan, inananakit na Ibig sabihin lamang, mas agresibo sila ngayon. Ngayon nga mga sangkay, nagdagdag po sila ng pondo pagdating sa kanilang military. Dumoble pa lalo, lumobo pa lalo yung budget nila. So, anong plano nila? Invasion ba? Ngayon, mga sangkay ito, si Carpio, meron po ditong ideya kung paano po ito ayusin o ano ba ang solusyon dyan, mga sangkay, para mapigilan ng China. Tingnan po natin. Dante, ano itong ipinapanukala na pagkakaroon ng civilian activities sa West Philippine Sea? Magandang tanghali, Aga. Sinabi ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na dapat nga civilian activities o mission ang gagawin ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Magtatayuan niya ng civilian lighthouse sa Ayungin Shoal at mananatili dito ang Philippine Coast Guard o PCG na civilian yung nature ng kanyang trabaho. Magdadagdag din anya ng mga barko ng PCG na siyang magbabantay sa regular resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Paliwanag ni Carpio, kapag civilian ang aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea, tulad ng pagtatayo ng lighthouse, ay maaari pa rin itong harangin ng China. Ngunit pwede naman anyang dumulog ang bansa sa International Tribunal at sabihin na civilian ang nasa lugar. Maghain ng mga panibagong kaso ang Pilipinas laban sa China at makakakuha ang Pilipinas ng maraming suporta mula sa international community. Bukod dito, maaari din anyang magsasagawa ng joint patrol kasama ang ibang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas tulad ng Amerika. Dahil may freedom of navigation sa West Philippine Sea, ay walang lalabaging international law. Ang joint... Yung tinutukoy dito ni Carpio, mga sangkay, parang ito na rin po ang ginagawa ngayon Parang ganun din So, kailangan po dito, ewan ko tingin nyo ano ba ang kailangan ng strategy dito? Ang nakikita ko kasi dito, lumalala na Parang may kakahantungan po itong hindi maganda Ang tanong, ready ba ang Pilipinas sa makipagdigma dito sa mga lokong Chinese? Lumalala na, umabot na sa punto na nananakit na po itong mga to. So, ngayon, tatanungin ko kayo mga sangkay.
Ano ang inyong opinion? Ano ba ang dapat na solusyon dito? Anong nakikita nyong best solution para mapaalis itong China sa ating teritoryo? I-comment nyo sa iba pang inyong mga opinion. And now, I invite you guys, please subscribe my YouTube channel. Sangkay Revelation, hanapin nyo po ito sa YouTube, okay? Then click the subscribe, click the bell, and click all. Maganda pa naman yung topic natin dito, kaya alam nyo na. Okay, so ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless.